Part 4. Well, we're friends now so if you want something you tell me okay. Nakangiting turan kay Nika, kaya naman napanganga ang dalaga sa sinabi niya, kahit papaano ay nakaramdam ng saya ang dalaga, dahil na-realize nito na hindi pala galit ang lalaki sa kanya. Give me your necklace, I'm going to put it on you. Pagkasabi ng binata nun ay agad ding inabot ni Nika, ang hawak niyang paper bag sa kagaya ng sabi ng lalaki ay pinatalikod siya nito saka isinuot ang kwintas sa kanya. Gustong magtatalo ng puso niya sa tuwa dahil matagal niya nang pinapangarap na mabili ang kwintas na suot niya ngayon pero sir lang ang tumupad ng pangarap niyang iyon. Look, bagay na bagay sila no. Napalingon ang dalawa nang makita, ang dalawang babaeng nakatingin sa kanila habang kinikilig ang mga ito. Kaya naman parehong namula ang dalawa sa sinabi ng babae saka sila lumayo sa isa't isa. I guess we're done here. Nahihiyang tanong nito nang tumango si Nika ay agad silang naglakad palabas ng arcade station. Nang makalabas sila ay dinala siya ng binata sa food court. Alam mo bang may paborito akong kainin dito kapag pumupunta ako sa mall? Nakangiting wika ng binata kay Nika kaya naman napangiti ito ng bahagya. Matapos nun ay dinala niya ang dalaga papunta sa isang food stand kung saan meron dong mga ihaw-ihaw ng isaw at kwek-kwek. Hindi ko alam na mahilig pala kayo sa street foods, hindi makapaniwalang sabi ni Nika kay Nathan kaya naman napangiti. Ang binata sa sinabi niya saka ito ang order ng kakainin nila, nang ayabot ng seller ang pagkain ay agad siyang binigyan ng steak ng isaw ni Nathan. Try it, nakangiting saad nito. Saka naman kinuha ni Nika ang inabot nito sa kanya iyon kinagatan matapos niyang isawsaw iyon sa suka, ng lalaki ang mga mata na napatingin siya kay Nathan. I didn't know that street foods can taste good, saka muling ipinagpatuloy ang pagsubo sa isaw na hawak niya kaya naman marahang natawa si Nathan, saka muling kumain dahil nagustuhan ni Nika ang binili ni Nathan ay nakailang order pa sila, kaya naman habang naglalakad sila palabas ng mall ay busog na busog silang pareho. By the way may I ask, saan nga pala ang mga kaibigan mo? Agad na tanong ni Nathan habang naglalakad sila, nakita niya namang natahimik bigla ang dalaga sa tinanong niya. They don't consider me as friend now, dahil noong sinubukan ko silang kontakan sinabi nila sa akin na hindi daw sila nakikipagkaibigan sa hampas lupang kagaya ko, well kasalanan ko din naman kung bakit wala akong naging matino na kaibigan dahil noong di pa kami naghihirap ay pinipili ko ang mga kaibigan ko and it's sad that I choose the wrong persons to be friend with. Halata sa boses ng dalaga ang pagkalungkot nito kaya naman natigilan si Nathan nang marinig ang sinabi ng dalaga saka sa kabilang banda ay gusto niyang magalit sa mga kaibigan ng dalaga, dahil sa ginawa ng mga ito may kung anong kumikirot sa puso ng lalaki sa tuwing nakikita niyang malungkot, ang dalaga kaya naman hindi niya na-realize na niyakap niya na ang babae saka maski si Nika ay nagulat sa ginawa niyang yun. Don't be sad. I can be your friend now and I promise you that I'll be a good friend to you. Sabi ni Nathan kaya naman nakaramdam ng saya si Nika nang marinig ang sinabi ng lalaki sa kanya ito niyakap pabalik, dahil malapit sila sa isa't isa ay naamoy niya ang manly scent nito, hindi nakakasawang amuyin saka nang bumitaw ito sa yakap ay hinarap siya ng lalaki saka napangiti ito, makitang nakangiti na siya saka sila muling naglakad papuntang parking lot ng mall, nang makasakay sila sa sasakyan ay nakita ni Nika na napabuntong hininga ang binata. We're going to meet Rebecca in her condo, and I hope that we succeed, seryosong turan nito kaya naman hinawakan ni Nika ang kamay ni Nathan kaya naman napatingin ito sa kanya. Don't worry sir, gagawin ko lahat ng kaya ko para magkabalikan ulit kayo, nakangiting sabi ni Nika kaya naman nakangiting tumango, ang lalaki sa kanya matapos nun ay sa kanito pinaandar, ang Tesla ang sinasakyan nila papunta sa isang prestigious condominium building. Nang makapag-park si Nathan ng sasakyan ay agad silang bumaba, saka pumasok sa loob ng building saka sumakay sa elevator nang makarating sila sa palapag ng condo unit ni Rebecca ay nakita ni Nika na muling kinabahan si Nathan. Sir relax, nakangiting sabi ni Nika sa lalaki saka tumango naman ito bago kumatok sa pinto ng condo unit ni Rebecca. Nagulat ang babae nang buksan nito ang pintuan, nakita silang dalawa na magkasama sa labas ng unit nito. What are you two doing here? Malamig na turan ni Rebecca sa kanila, kaya naman agad na nakita ni Nika na nalungkot ang binata sa sinabi ng girlfriend nito. Babe, I miss you please come back.
Malambing ang tinig ng binata nang sabihin iyon sa babae saka nakita, naman nilang pareho na dumilim ang mukha ng babae saka ito tumingin kay Nika. What are these bitch doing here? Inis na tanong ni Rebecca kay Nathan, kaya naman nagulat silang pareho nang magsalita si Nika. Ma'am Rebecca, nandito po ako dahil gusto kong linawin na wala pong namamagitan sa amin, dahil mali po kayo ng iniisip. Wala pong intensyon si Sir na lokohin kayo, sadyang mabuti lang ang pakikitungo niya sa akin. Dahil nangako siya sa mga magulang ko na magtatrabaho lang ako bilang kasambahay sa mansyon niya, ibinilin ako ng mga magulang ko sa kanya kaya ginagawa lang ni Sir ang sinabi sa kanya ng mga magulang ko. Isa pa kaya nyo naman po siya minahal dahil mabuti siyang tao, mabuti siyang lalaki, di ba? Napakaswerte nyo po sa kanya dahil siya lang ang unang lalaki na nakita. Kung sobrang nasaktan ng iwan ng nobya niya, nagawa pang maglasing ng sobra, nakita ko rin ang sugat niya sa kamao niya nung gabing umuwi siya sa kalasing na lasing. Alam ko naman na mahal nyo siya kaya nagseselos kayo. Nagagalit kayo sa akin dahil iniisip nyo na baka nilalandi ko ang boyfriend nyo kasi kung totoo man na nilalandi ko siya. Hindi rin ako maglalakas ng loob ng humarap sa inyo ngayon para lang tulungan siyang magkabalikan kayong dalawa, kaya sana po maunawaan nyo yung pagkakamali nyo gaya ng pagintindi niya sa inyo, dahil kahit wala man akong experience sa isang relasyon dahil di ko pa nararanasan, I hope naging malinaw sa inyo ang sinabi ko. Parehong napanganga ang dalawa sa haba ng sinabi ni Nika kaya naman parang natuyo ang lalamunan ni Rebecca sa sinabi ng babae sa kanya. Nika was right, babe. I hope we can fix this mess together, and I miss you so much. Sinserong sabi ni Nathan kay Rebecca. Kaya naman nagulat sila nang makitang bigla na lang napaiyak si Rebecca, dahil doon ay agad itong dinaluhan ni Nathan sa kaniyakap ng mahigpit. I'm sorry if I did something wrong. I hope it's not too late for us to start over again. Dagdag pa ni Nathan kaya naman nang maramdaman niyang yakapin siya pabalik ni Rebecca ay napangiti siya ng marahan. I'm sorry, babe, I'm so immature. Don't say that. I love you no matter what you did. Sabi ni Nathan saka ito hinalikan sa noo. Habang si Nika naman ay pilit na nakangiti habang nakatingin sa dalawa sa harapan niya. Sa di malamang dahilan ay naramdaman niya ang panunuyo ng lalamunan niya, paninikip ng dibdib niya, dahil para siyang nasasakal sa senaryong nakikita niya. Hindi rin maiwasan ni Nika ang mainggit dahil nasasaksihan niya kung gaano kaswerte si Rebecca sa lalaki dahil ginagawa ng lalaki ang lahat para lang maipagpatuloy nila ang relasyon nila, dahil doon ay pakiramdam ni Nika ay yun ang kulang sa pagkatao niya na matagal niya nang hinahanap, pero dahil puro mga walang hiya saka mga babaero, ang madalas na lumalapit na kalalakihan sa kanya noon ay wala siyang ibang ginawa kundi ang makipaglaro din sa mga ito dahil takot siyang masaktan ng dahil sa lalaki, dahil madali lang masaktan si Nika pagdating sa mga bagay na sangkot ang panloloko. Dahil sa kagustuhan na wag masaktan ay dinistansya niya ang sarili sa mga kalalakihan na nakakasalamuhan niya, dahil ngayon lang ang unang beses na nakakita siya ng seryosong ay hindi maiwasan ni Nika ang makaramdam ng pagkainggit kay Rebecca dahil nakikita niya kung gaano kamahal ng lalaki. Thank you, natauhan si Nika sa pag-iisip ng malalim habang nakatitig sa dalawa, nang biglang tumingin sa kanya si Rebecca na kasalukuyang umiiyak na. Walang anuman ma'am. Ginawa ko lang ang alam kong tama, makakatulong sa inyong dalawa para malinaw na ang hindi nyo pagkakaintindihan. Nakangiting turan niya sa babae, nagulat siya nang yakapin siya ni Rebecca saka ito muling nagsalita. I'm sorry for the wrong impression I gave you, and for all of the terrible things I've done to you. I hope we still can be friends after this. Wika ni Rebecca sa kanya kaya naman napangiti si Nika saka tumango. Nang bitiwan siya ng babae ay muli itong bumaling kay Nika. I'm going back to the mansion again, please wait for me, sabi ni Rebecca sa dalawa saka ito pumasok sa loob ng condo unit niya, para ayusin saka kunin ang mga gamit nito na dadalhin niya sa mansyon. Thank you, kung hindi dahil sa you siguro nahihirapan pa din ako ngayon kung paano kami magkakabalikan na dalawa. Nagulat si Nika nang harapin siya ni Nathan, halatang halata sa lalaki. Ang saya nito dahil hindi maalis ang malawak nitong ngiti sa labi, kaya naman napaiwas ng tingin si Nika, saka napahawak sa kwintas niya na binigay sa kanya ni Nathan saka muling napaharap sa lalaki. Walang anuman sir, sabi niyo nga sa akin magkaibigan tayo kaya ko kayo tinulungan, ngiting turan ni Nika kaya naman napangiti ang lalaki. I'm done, let's go.
Nakangiting. Sabi ni Rebecca nang makabalik ito sa kanila saka nakita nila pareho, kung paano nilabas ni Nathan ang kahon ng kwintas na binili nila kanina sa jewelry store. Babe, this is my gift for you, sana magustuhan mo. Nakangiting tura ni Nathan sa babae sa kanito nilabas ang kwintas, thank you, babe. It's beautiful, pagkasabi nun ay agad naman itong isinuot ni Nathan sa babae. Matapos ang nangyari sa condo unit ni Rebecca ay agad silang bumalik sa mansyon, dahil muling bumalik si Rebecca ay nakita ni Nika kung paanong sinalubong ito, nila Manang saka masayang binati. Ma'am, masaya kami nakabalik na ulit kayo, nakangiting tura ni Ruth. Dahil sa nakitang iyon ni Nika ay masasabi niyang naging mabuti nga, ang babae sa mga kasamahan niya sa trabaho dahil nakikita ni Nika na sinsero ang mga ngiti mula sa labi ni Rebecca. Kaya siguro ito mahal na mahal ng boss niyang si Nathan dahil bukod sa maganda ang babae ay mabait, mabuti pa ito sa mga kasama niya, dahil doon naging malapit ang mga ito sa kanya na para bang miyembro ito ng pamilya ni Nathan, dahil sa pagbati ng mga ito kay Rebecca. Na-miss ko kayo guys, nakangiting tura ni Rebecca sa kanila kaya naman nanlaki ang mga mata ni Nika nang makita na niyakap ni Rebecca, ang mga ito kaya naman marahan siyang napangiti nang makita si Nathan nang ngiting-ngiti habang nakatingin sa mga ito. Tamang-tama nakapaghain na kami ng hapag, nakangiting tura ni Manang kaya naman nakita ni Nika, pumunta ang mga ito sa kusina dahil nahihiya siyang sumama sa salo-salo ng mga ito ay nagulat siya nang biglang magsalita si Rebecca. I want you Nika to eat with us, tutal naman magkaibigan na tayo from now on, nakangiting tura ni Rebecca sa kanya naman nahihiyang napangiti si Nika sa kasumunod sa kanila sa kusina, nang makarating sila sa kusina ay kanya-kanya silang umupo sa upuan, hindi maiwasan ni Nika, ang mamangha sa relasyon ni Nathan pati Rebecca, dahil nakita ni Nika kung paanong pinaghila ni Nathan ng upuan ang dalaga. Siya nga pala sir, kamusta iyong niluto ni Nika na giniling na gustuhan? Niyo ba? Natigilan si Nika sa pagsandok ng kanin nang makita niyang napatingin sa kanya, ang lahat ng kasama nila saka nakita niya naman kung paano napangiti si Nathan. Yes Manang nagustuhan ko, masarap yung niluto niyang giniling sayang nga lang babe hindi mo natikman, seryosong sabi ni Nathan sa matandang babae bago ito humarap kay Rebecca. O ganun ba, siguro sa susunod naman pag nagluto ulit ng giniling si Nika matitikman ko na diba? Nakangiting tanong ni Rebecca kay Nika kaya naman nahihiyang ngumiti ng tipid si Nika sa babae, yes ma'am. Mabuti naman kung ganun, natutuwang tura ni Rebecca sa kanya kaya naman wala nang ibang nagawa si Nika kundi, ang ituloy ang ginagawa niyang pagsandok sa kapagkain. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kausap ni Luis ang mga magulang nito, para humingi ng permiso na tumira sa bahay ng kuya niya, dahil 1 linggo pa lang ang nakakalipas simula nang makalabas siya sa rehabilitation center. Mom, Dad, please let me live with my brother, seryosong tura nito sa kanyang mga magulang. Luis, ilang beses ba namin sasabihin na hindi pwede dahil baka bigyan mo lang ng sakit sa ulo ang kuya mo? Sabi ng mommy ni Luis kaya naman napahinga ito ng malalim saka nagsalita. Mom, Dad please. Na-miss ko lang si kuya kaya gusto ko na dun muna sa mansyon niya tumira isa pa. Si Rebecca lang naman ang kasama niya sa mansyon niya bukod sa mga kasambahay kaya okay lang naman kahit doon ako tumira. Okay fine. Papayag kami sa gusto mo pero kapag nalaman namin na binibigyan mo lang ng sakit sa ulo, ang kuya mo kukunin ka ulit namin sa poder niya naiintindihan mo ba? May himig ng pagbabante sa boses ng ama ni Luis, kaya naman napahiyaw siya sa saya nang marinig ang pagpayag nito. Sigurado ka bang papayagan mo si Luis na mamalagi sa poder ng kuya niya? Alam mo naman kung anong ginawa ni Luis sa kapatid niya bago siya marehab di ba? Nag-aalalang tura ng ina ni Luis sa ama nito. Don't worry darling dahil kapag inulit ni Luis ang ginawa niya sa kapatid niya hindi ako magdadalawang isip na ibalik siya sa rehab center, sabi ng ama niya kaya naman nang tumingin, ito sa kanya ay napangiti siya. You can go now. Pagkasabi nun ng ama niya ay agad niyang kinuha ang malita niya saka sumakay sa Ferrari niya papunta sa mansyon ng kapatid niya, nang makarating siya doon ay agad siyang nag-doorbell at ipinagbukas naman siya ni Manang. Sir Luis. Di makapaniwalang tawag ng ginang sa pangalan niya kaya naman napangiti siya, saka tuloy-tuloy na pumasok sa loob saka nang makapasok na siya ng tuluyan, nakita naman ni Luis ang mga tao sa loob ng mansyon na kakalabas lang sa kusina saka mukhang kakatapos lang nilang mag-dinner. Luis, what are you doing here?
Seryosong tanong ni Nathan sa kanya nang makita siya nito nakakapasok pa lang sa loob ng mansyon, habang si Rebecca naman ay nanlaki ang mga mata nang makita siya. Hey, Louis, how are you? Nakangiti namang sabi ni Rebecca nang makita siya nito sa katinanguan niya naman. Long time no see, Becca. Nang ibaling ni Louis ang tingin niya sa ibang direksyon ay nagulat siya nang makita ang babaeng tinulungan niya sa supermarket. Bro, hindi mo ba ako ipapakilala sa kanya? Nakangiting tura ni Louis sa kapatid niya, bago itinuro si Nika. Nakita naman ni Nathan na nagulat din. Ang dalaga sa sinabi ni Louis, maski si Nathan ay naguguluhan dahil sa sinabi ng kapatid. Ito si Louis na aking kababata. Brother, and this is Nika, my new housemaid. Seryosong sabi ni Nathan. Nakita niya namang napangisi si Louis sa sinabi niya, kaya naman nang lumapit ito kay Nika nakaramdam ng kaba ang dalaga. Hi, ngiting sabi ni Louis sa kinuha ang kamay ni Nika saka iyon hinalikan. I hope we can get along. Salamat. Kinakabahang sabi ni Nika rito saka binawi ang mga kamay niya, dahil doon ay nanlaki kumunat ang noo ni Nathan nang makita ang ginawa ng kapatid. Teka nga, bakit ka ba nandito? Agad na sabi ni Nathan. Narinig naman nila ang pagtawa ni Louis ng mahina, saka seryosong tumingin sa kapatid niya. Pinapatuloy ako ni na mama saka papa dito. Nakangisi namang tura nito kaya naman mas kumunat ang noo ni Nathan. You mean you're going to live here with us? Yes my brother, you aren't happy about that. Nakakalokong tura ni Louis sa kapatid, kaya naman naikuyom ni Nathan ang kamao niya sa kahuminga ng malalim. I don't think that's a good idea, mariing sabi ni Nathan. Nakita niya namang nagtaka si Rebecca sa sinabi niya. What do you mean, babe? I think Louis can stay here. Isa pa tayo lang naman, ang nakatira dito saka marami naman tayong bakanteng kwarto dito. Si brother, it's not bad idea at all. Nakangising tura ni Louis kaya naman nakita nito, kung paano ikinuyom ni Nathan. Ang kamo niya saka masamang tumingin kay Louis. I don't want you to stay here Louis, bumalik ka na lang sa kondo mo dahil manggugulo ka lang dito, sabi ni Nathan. Nagulat siya nang marinig na tumawa ang kapatid niya. Chill, bro. I won't give you a headache so chill, okay? Ilang araw lang naman ako titira dito, dahil gusto ko lang na may makakasama, sabi nito at nakita na pabuntong hininga naman si Nathan. Fine. I will let you stay in the guest room but promise me that you won't give me a problem. Inis na tura ni Nathan, ngiting-ngiti naman na tumango ang lalaki kaya naman ang kunin nito. Ang malita nito ay agad itong umakyat papunta sa isang guest room, matapos nun ay napaharap naman si Nathan kay Nika. Bago pa siya makapagsalita ay nauna nang magtanong si Rebecca. Saan mo nakilala si Louis? Tanong ni Rebecca kay Nika na ikinakunot ng noo ni Nathan dahil sa tanong ni Rebecca. What do you mean saan niya nakilala? Naguguluhan na tanong niya sa nobya niya. Well, it looks like na nagkita na sila before, prenteng sagot ni Rebecca sa tanong niya kaya naman. Napatingin siya kay Nika. Nakita niyang nakayuko na ito. Nagkita na ba kayo ni Louis? Tanong niya ulit at nakita niya. Namang tumingin si Nika sa kanya marahang tumango. Siya yung tumulong sa akin na magbayad ng mga pinamili ko, nung nakalimutan kong hingin kay Manang yung pambayad ng mga bibiling stock sa bahay, kaya nagkita na kami sa supermarket accidentally. Ang sabi niya pa pwede ko siyang bayaran sa paglibre ko ng dinner sa kanya sa susunod na magkita kami ulit. Dahil sa sinabi ni Nika ay nakaramdam ng pag-aalala si Nathan. Para sa dalaga dahil hindi niya alam sa katiwala siyang ideya kung ano bang tumatakbo sa utak ng kapatid niya ngayon. Nakulong kasi ang kapatid niya rehabilitation center. Dahil nalulong ito sa drugs sa kanasaraan ito ng bait kaya naman ginawa niya ang lahat para matulungan ng ama nila na may pasok sa rehab ang nakababata niyang kapatid. Dahil noong hindi pa ito na ipapasok sa rehab center ay marami itong ginawa sa kapinasok na gulo tulad na lang ng may ma-rape itong babae. Kinasuhan pa ang kapatid niya ng rape pero dahil mayaman ang pamilya nila ay tinulungan ng ama nila. Ang kapatid niyang gago para hindi ito makulong pinaikot ng ama nila ang batas sa palad nito kaya kahit ang article sa nangyari na yun ay hindi inilabas sa market dahil malaking kahihiyan iyon para sa kanya lalo na't successful businessman pa naman si Nathan sa panahon nila ngayon. Dahil doon ay nagpasya na lang siyang tutulungan niya ang ama niya na may pagamot ang kapatid niya. Dahil nasa na ito ng bait dahil doon ay muntik na rin siya nitong mapatay 1 linggo na na-hospital si Nathan.
Pero dahil ayaw niyang malaman iyon ng nobyo niya ay sinabi niya lang dito na meron siyang out-of-country business. Kaya naman wala itong naging ideya sa nangyari sa kanya. Nang tuluyan na nilang maipasok sa rehab si Luis ay naging normal naman ulit. Ang takbo ng buhay niya saka ngayon na nagbalik na ito ay hindi maiwasan ni Nathan. Ang mag-alala para kay Rebecca lalo na kay Nika na mukhang natitipuhan ng kapatid niya, dahil bukod sa pagiging adik noon ng kapatid niya babaero din ito bago ito marehab, ayaw niyang masaktan si Nika nang dahil sa kapatid niya dahil alam niya ang takbo ng utak ng kapatid niya.